Hello mga katito, kumusta po tayong lahat? Ito na naman si Tito Random World, magbabalik po sa inyo at patuloy tayo maghahanap ng katotohanan. Ngayon sa video ito mga kaibigan, nais ko lang sa inyo mag-share ng isang munting kaalaman na ginagamit ko personal sa aking paghahanap ng katotohanan. Sa akin kasi mga kaibigan, hindi ako naniniwala sa mga survey-survey. Kasi nga alam nyo bakit nakikialam na tayo ngayon sa sitwasyon ng pamumulitika ng ating bansa. Dahil nga malapit na ang eleksyon at gusto natin makasiguro na pagdating ng eleksyon, ang mga kandidato na ating isusulat, ating ibubuto ay tama at hindi na tayo magkakamali at hindi tayo bubudol. Okay? So, ngayon mga kaibigan, inobserbahan ko yung mga kandidato kasi noong February 11, hindi naman lingid sa inyong kalaman mga kaibigan na mga katito na nagkaroon ng sabay-sabay na proclamation rally. Ito yung sa administration, yung kay Pangulong Bongbong Marcos na tinawag nilang alyansya ng bagong Pilipinas. So, eto, medyo maganda yung nila, programa. Maganda, maraming nag-attend ko, no? Masasabi natin marami kasi nakikita na lahat naman kasi ng mga proclamation rally, dinadagsa ng tao yan. Diba? Parti-partido yan eh. Pero ang akin dito punto mga kaibigan, ngayong panahon na ito, ay gusto kong malaman, ito ay sarili kong opinion bilang isang Pilipino, isang butante na, kasi gusto ko na kayo maging matalino sa paghanap ng mga kandidato natin, iluluklok, ating ibubuto at iluluklok sa kanilang mga upuan. Na ayaw na natin magkamali, diba? Tingnan natin ang mangyayari ngayon dahil sa mali ang ating nailuklok ng mga leader na mayroon naman matitino, pero this time, gusto natin makasiguro na kahit papano, mabawas-bawasan ang palpak natin ng mga desisyon sa pagpili ng mga kandidato. Ngayon, di pa ako nagbabase mga kaibigan sa mga survey-survey. Kasi di natin alam kung saan yan kinuha yung survey, sino yung mga taong tinanong at ilan ang itinanong at kung paano nila sinorvey, di ba? So, medyo marami akong doubt dyan dahil hindi natin nakikita sa ating mga mata. Ako, ang ginawa ko mga kaibigan, nag-research ako personally, kaya nga sabi ko sa inyo, paulit-ulit, no, na huwag tayong maniniwala sa mga sabi-sabi ng iba. Kahit dito sa sinasabi ko, huwag kayong maniniwala agad sa mga sinasabi ko. I-research nyo, sariling pananaliksik, sariling halungkat ng katotohanan. Ang akin lang ay i-share ko lang sa inyo kung malay nyo, itong technique nito ay magustuhan nyo, katulad ng ginagawa ko. Nung proclamation rally mga kaibigan dito kaya sa PBBM admin sa ticket ni lineup ni Pangulong Marcos, tiningnan ko yung sinubaybayan ko ang kanilang proclamation rally. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko tiningnan kung ano ang sentimento ng taong bayan. Kasi katulad yan, yung sabi nga ni Congressman Barbers na ang impeachment complaint ni BP Sara ay desisyon ng taong bayan. Sinong taong bayan ang sinasabi niya? Kasi sila lang naman yan ang nag-desisyon. Di wala man anong sinasabing taong bayan. Sinong taong bayan? Ang taong bayan sa nakikita ko, sinabing taong bayan, ay sentimento ng taong bayan, hindi ng ilang kongresista lang, ng ilang alipuros o ilang grupo lang. Dito, may teknika akong ginawa sa Facebook. Lahat tayo, gumagamit ng Facebook. Ngayon, sinusubaybayan ko kasi doon natin malalaman sa mga reactions doon sa mga post ng mga mababasa natin sa Facebook. Kahit anong klaseng post sa Facebook na dumadaan sa feeds natin, makikita natin dito, malalaman natin doon kung ano ang reaksyon ng taong bayan, ha? Yung nasa Facebook, taong bayan yan. At karamihan dyan ay mga organic o hindi mga fake accounts. Paano mo malalaman na hindi fake accounts? Kasi nga, yung profile nila, maraming friends, yung profile nila, makikita mo talaga na sa inyo na rin, malalaman nyo ang fake at saka hindi. Okay? Ngayon, pag gusto natin malaman ang kredibilidad or yung katotohanan doon sa post na nakikita ko, na halimbawa, isang issue, makikita natin sa mga reactions, ha? Reactions ng taong bayan, sentimento ng taong bayan. Pag sinabing, pag halimbawa, marami ang likes, ang ibig sabihin, yung post na yan ay maraming nagkakagusto o maraming nagko-conform. Di ba? Tama ba? So, depende yun sa inyong interpretasyon. Ang akin lang dito, hindi ko kayo dinidiktahan paano nyo intindihin ang inyong nakikita o paano kayo mag-aanalisa sa sentimento ng taong bayan. Ito ang isang pinaka-the best paghanap ng totoong sentimento ng taong bayan. Dito lang sa social media. Okay? Ngayon, kung heart naman, ang ibig sabihin ng heart ay love. So, gustong-gusto nila or love nila kung ano nakikita nila. Pero kung makita mo naman is angry, 'di ba? Yung emojis. Mga tawag diyan emoji, 'di ba? Emojis kung maraming klase kasi 'yan eh. So,
pag angry emoji, alam mo na yan, galit yan. Ibig sabihin, ayaw na ayaw doon sa nakikita niya. Pag laughing naman, ang ibig sabihin, sa akin sa aking opinion lang, ay hindi ako naniniwala. Parang yung nakikita ko, nagmumukhang katawa-tawa, or walang katotohanan, or hindi ka panipaniwala. Diba? So maraming klase ang laugh na emoji, laughing emoji. Either nakakatawa yung napapanood mo, pero alam nga naman mag-laugh na emoji ka kung ang napapanood mo hindi naman nakakatawa. Ang ibig sabihin lang nun, hindi ka kumbinsido sa napapanood mo. Ngayon, punta po tayo direkta doon sa Proclamation Rally. Ito yung Alliance ng Bagong Pilipinas Proclamation Rally na nangyari noong February 11. Na ito ay nakakover ang lahat na ministry medias, yung ABS-CBN, yung News 5, kahit yung TVM ba yun, yung sa government TV. Panonoorin natin ngayon mga kaibigan kung ano ba talaga ang sentimento ng taong bayan. Kasi nagkaroon lang ako ng medyo katanungan na nagkaroon ng pronouncement si PBBM na ang gusto niya mangyari is pangarap niya na manalo lahat ang lineup niya 12-0 daw. So tinatanong ko kasi sa aking opinion mga kaibigan, hindi ako nag-influensya sa inyo, ako ay nagpapaliwanag lang sa aking opinion na kahit paano baka makatulong sa paraan lang ng paano niyo mahanap yung katotohanan. Kasi nga sa aking katotohanan mga kaibigan, parang hindi ako naniniwala. Kaya ang ginawa ko, nag-research ako. Tiningnan ko lahat ang mga post nila, ang coverage ng Alyansa ng Bagong Pilipinas Proclamation Rally, kung ano ba talaga ang sentimento ng taong bayan. Okay? But bago pa lang ang lahat, gusto ko lang sa inyo ipakita ito. Hindi ito gawa-gawa ko or actual ito, natitingnan natin doon sa page ng bawat post. Titingnan natin actual time. Okay? So, ngayon ay February 13, mag-alas 10 na ng umaga. So, titingnan natin at ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang sentimento ng taong bayan. Ang taong bayan ba, karamihan ba dito na nasa social media? Ito ang pinag-uusapan dito yung nasa social media. Hindi kasali ito yung nasa kabundukan, kasi baka hindi sila nag-Facebook. Itong mga tao ng mga sentimento ng taong bayan na gumagamit ng social media. Balang pag-uusapan natin yung sentimento ng mga tao na gumagamit dito sa social media. Okay? Lalo na dito tayo sa Facebook. So, lahat ng mga Pilipino, sentimento ng Pilipino na gumagamit ng Facebook, gusto natin malaman kung ano ang sentimento nila. Okay? Let's go mga kaibigan. I hope ito makatulong ito sa paghahanap ng katotohanan natin. Mga kababayan, ito yung post ng ABS-CBN or coverage nila nung Alyansa ng Bagong Pilipinas Proclamation Rally. So, ayan po mga kababayan, kung makikita natin dito, ayan yung head dito, nandyan yung nakalagay yung kung anong channel ito, ABS-CBN, di ba? Ngayon mga kaibigan, makikita natin dito sa baba, kung makikita natin diyan, andyan yung mga reactions ng mga naman nanood or nagsubaybay ng post na ito. Bubuksan po natin ito. Gusto natin malaman kung ano ba yung majority na sentimento ng taong bayan, ano ba ang sentimento ng mga Pilipino regarding dito sa nangyaring okasyon ng Alyansang ng Bagong Pilipinas Proclamation Rally. Kung nagugustuhan ba nila yung in general lang yung itong grupo na ito Bubuksan po natin mga kaibigan para po tayo sa katotohanan. Ayan, ito sa ABS-CBN ito na post. So, kung makikita niyo mga kaibigan, yung number 1 is yung 2.4K. Yan 2.4K na laughing emoji. So, ang ibig sabihin, ito yung pinakamaraming nag-react ng mga Pilipino na gamit itong laughing emoji. So, anong ibig sabihin is 2.4 ng mga Pilipino pinagtatawanan ito. Natatawa ba sila? Natatawa. Kasi hindi naman ito sasabihin na natutuwa sila dahil nga ang pinapanood, hindi naman comedy yung pinapanood dito. Proclamation Rally ito. So, 2.4 2.4 ang tumatawa o hindi naniniwala or natatawa doon sa nangyayaring mga napapanood nila. So sumunod ay yung heart, yung gusto ng mga gustong-gusto lang yung napanood nila, bali 832 From 2.4K ang sumunod is 833 So tingnan pa natin kung ano pa yung sumunod na mga reaksyon nila. Dito tayo sa more. Ayan. So ang sumunod, yung pangatlo, yung like, ang nag-like is 587 lang. So, ang nanguna ay yung laughing emoji na 2.4K at ang sumunod is yung heart, yung love, 833. So, dyan pa lang mga kaibigan, dito pa lang sa isang post lang ito ng isang kilalang TV station or news station na yung ABS-CBN.
Oh, okay? So, ang karamihan dito, so wala dito ano kasi ang ibig sabihin, ano to eh. Ibig sabihin lahat ng mga tao rito in general na to, lahat ng klase ng mga Pilipino ay nanonood dito. So, ang karamihan dito ay nagtatawa or hindi naniniwala or hindi na naniniwala ng mga napapanood nila. Di natin alam kung anong napanood nila basta dito sa proclamation rally ito na post. So, ang ibig sabihin, 2.4 ang natatawa lang, natatawa. So, sa akin pagkaintindi is natatawa ang pinapanood nila hindi naman ito comedy ito ay serious na political rally. So ang ibig sabihin hindi sila masyado naniniwala hindi majority ng nanood dito ay hindi naniniwala o natatawa lang sila. So punta po dito tayo sa post ng News 5 naman ito yung post ng News 5 12 hours ago. Ito yung title ng heading ng nila post tungkol sa bagong Alyansang Makabayan Rally. Dito sa News 5 ang naka-headline dito is perfect attendance sila kapag hindi debate. Ito ang hirit ni senatorial candidate at labor leader Luke Espiritu sa idinaos na kick-off rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang Senate slate ng administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos sa Ilocos Norte Centennial Arena. Okay? So andyan pa yung ni Luke Espiritu. Oh, perfect attendance sila kapag hindi debate. Ayan. So, titingnan natin ang reaction ng i-click natin ito para ma-zoom natin. Titingnan natin ang sentimento ng taong bayan dito sa post. Ayan, na-zoom na natin, napalaki na natin. So, kung babasahin natin dito, ito yung headline nila dito sa right side. At dito sa baba, nandito yung reaction ng mga Pilipino. Ito yung mga sa social media na mga nagre-react . So, kung titingnan natin sa baba, mga kaibigan, makikita natin dito yung reactions. Andito na yung reactions. Nag-react, no? Yan. Ayan, mga kaibigan sa News 5 ito. Ngayon ito anong oras na? Mag-alas 10 na ng ngayong umaga. 3.1k 3.1k ang nag-react ng laughing emoji. 31.1k. So may higit 3,000 ang nag-react ng laughing emoji. At sinundan lamang ito ng like na 300 na may likes siya. So ayan. Ayan mga kaibigan, nagkaroon ng 3.1k or mahigit 3,000 na laughing emojis. So, ang sinundan nito is 316 na likes. So, ito mga kaibigan na nagpapatunay na dito sa post na napanood nila dito sa rally ng proclamation rally ng Alyansang ng Bagong Pilipinas na karamihan dito sa nanood yung organic na mga Facebook users na totoo sila, hindi sila fake Mamaya, titingnan muna natin yung reaction nila. So, mahigit 3,000 ang laughing emojis sinundan ng 316. Tingnan pa natin yung ibang reaction. Okay? Ayan. So, 3.1 na laughing emojis. So, mahigit 3,000 na nagtatawa, 316 na likes, at 27 ang galit, at 5 ang nagulat. Oh, wow, napahanga. Depende sa pag-interpret. At ito yung sumunod. So, ang layo, di ba? Mahigit 3,000 sa mga sentimento ng Pilipino na parang ang nakikita nila ay nagmukhang katawa-tawa. So kung hindi man ito comedy na napapanood, so ibig sabihin mahir na hindi sila masyado naniniwala sa mga kanilang napapanood. Kung anong napanood nila, di natin alam yun. Okay? Pero itong napanood nila mga kaibigan, dito mga reaksyon na ito ay dito ito napanood na post na tungkol sa Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ito yun. Mga katito, napanood nyo na yung kung paano ako maghanap ng totoong sentimento ng taong bayan. So, nakita natin doon sa mga post na majority ng mga Pilipino na gumawa sa social media na parang natatawa kasi majority ng mga reaction is laughing emojis. Okay? So, milya-milyan layo doon sa mga sumusunod na mga reactions. Kumbaga sa aking pagkakaintindi mga kababayan, personal na opinion ko lang po ito, na parang natatawa sila or hindi naniniwala or parang hindi believe doon sa kanilang napanood. So, yun mga kaibigan, ito ay ginawa ko lang ito para lang mag-guide kayo na hindi tayo malinlang. Kaya gusto natin malaman ang katotohanan kung anong sentimento ng mga Pilipino o sambayan ng Pilipino. Sa social media pa lamang, pwede na tayo mag-conduct ng survey na hindi tayo nagre-rely sa iba. Kasi itong iba may karamihan ay mind conditioning. So wala po ako dito pinapanigan. Ang akin lang, hanapin lang natin ang katotohanan. Dahil sa katotohanan lang po tayo makakakita ng hustisya, ng katotohanan, ng reality na hindi tayo mabubudol. Kasi marami ngayon, kahit isang tao lang magsasalita. Ito ay nagre-representa sa boses ng taong bayan. So, taong bayan na naman. Pag nagsalita itong mga kakaliwa, itong mga supporter ng NPA, magsasabi siya, boses ito ng taong bayan. Ito naman sa Kongreso, ito sila grupo ni Martin Romualdez, sasalita sa taong bayan. So, sino ba ang taong bayan dito?
Inisita ako ng personal na pananaliksik ko. Dahil dito nalito ako, nag-cause ng confusion. Yung na-confuse ako dito sa, di ba nagkaroon ng kailan lang ng rally, National Rally for Peace na inorganize ng INC? Million, almost 2 million, ha? Pero sa kabuuan daw ng buong Pilipinas, inestimate nila nasa 4 million yata mahigit, ha? Di lang ako nakasigurado. Pero marami, as in marami, pinakamaraming rally na napanood ko sa buong buhay ko, bukod sa AIDS rally noon. Ngayon, ito yung nangyayari mga kaibigan. Nagsalita itong ibang mga politiko, ha? Na minority lang daw sila. Hindi daw sila yung majority na boses ng taong bayan. Tapos sinundan ko kasi nga tama nga naman, baka may iba pang mas marami pa dito sa boses ng taong bayan na nag-ano ng rally. Ngayon, pinanood ko mga kaibigan, itong nagsasalita, grupo ng mga nagsasalita na minority lang daw yon. So naisip ko na parang sila yung majority. Nung tiningnan ko yung rally nila, siguro alam niyo na to kung sino. Ayoko na lang magbanggit ng pangalan at yung mga grupo, ano. So tiningnan ko itong grupo na to na nagsasabi na minority lang yung more than 2 million, ha? Almost 2 million na nag-attend ng rally ng National Rally for Peace. Na minority lang daw, yun ang nagtawag. Pero yung mga rally nila, wala nga yata mag 2,000, ha? Itong nagsasabi na minority yung marami na nag-attend doon na milyon-milyon. So, majority daw sila. So, itong napanood ko, ang grupo nila, ay wala nga mag 2,000 yung rally nila. So, doon ako na-confuse na kailangan natin maging matalino sa mga pag-i-entertain ng yung mga napapanood natin sa social media kasi magkikreate ito ng confusion sa ating mind na karamihan na nagre-result ito na nabubudol tayo. So, I hope na kahit papano sa munting pag-present ko ng paraan papano tayo makahanap ng katotohanan, lalo na kung pag sinasabi na boses ng taong bayan, at least dito, nalaman natin, ha? Nalaman natin. So, sa susunod na video ko, siguro, gagawa ko ng video kung ang opinion ko naman, kung ako naman ang tatanungin bilang butante, sino ba talagang ibubuto ko ng mga senador? Senador lang tayo, pag-uusapan ng senador. Dahil dito, nagkaroon na ako, na-convince na ako sa aking mind kung sinong pipiliin ko dahil dito sa napanood ko na mga nagsorbi tayo na doon sa mga reactions ng mga sentimento ng mga Pilipino dito sa social media na karamihan dito is laughing emojis na ibig sabihin na hindi sila naniniwala or nagmukhang katawa-tawa yung pinapanood nila. So mga kaibigan, salamat sa inyong suporta sa pagsusubaybay sa channel na ito at doon pa sa hindi nag-subscribe sa aking channel, paki-hit lang yung subscribe button at para ma-update kayo sa susunod ko pang i-upload ang mga video. Thank you very much. God bless us all. God bless the Philippines.